Hello, ako ang inyong kunyang TV ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo guys. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Marami pa rin ako nababasa kung paano nga ba daw mag-apply sa helper place or helper library. At paano ba contact si employers. Ang video ito ay para sa mga gustong mag-apply direct hire. Kasi direct hire naman to. Ang helper place at saka helper library ay isa sa mga application dito na makahanap kayo ng mga employers. Guys, legit na legit talaga ang applications na to. Mga employers ang nandyan karamihan. So, ito na yung chance na mga aplikante na gustong mamili ng mga trabaho. Dahil dyan, makikita ninyo ang mga employers na naghahanap ng mga, halimbawa, nag-aalaga ng bata or nag-aalaga ng matanda. Makikita ninyo ang job offer nila. So, dyan kayo makahanap sa mga gustong pumili ng mga trabaho. Apply kayo sa helper place or helper library. Kasi, guys, sa hindi pa nakakaalam dyan ako nakahanap ng employer. Yung employer ko dito ngayon, dyan ako sa helper place talaga nag-apply. So, ang tanong ng karamihan kung paano ba makontak si employer or di kaya sila ba ang kukontak sa'yo? Paano nga ba ang process sa helper place or sa helper library? Pag-uusapan natin yan, no? Kasi marami talaga ang baguhan sa inyo, lalo na yung mga mag-a-apply pa lang dito sa Hong Kong. Kung gusto ninyo talaga na pipili ng trabaho, okay lang yun sa helper place. Makapili kayo dyan. Makikita man ninyo ang salary kung magkano ang offer ni employer. Unang gagawin talaga ninyo is mag-submit kayo ng resume. Saan kayo magsasubmit ng resume? O, diba? Doon guys, mag-install kayo ng helper place. Helper place na lang ha. Or helper library, bahala kayo dyan. I-search na lang ninyo sa Play Store. I-install ninyo yan. Tapos, mag-register kayo doon or di kaya submit your resume. So, ang maganda guys, gagamit kayo ng WhatsApp number na active dahil dyan talaga sila sa WhatsApp number magme-message sa inyo mismong WhatsApp number. Kaya kung gusto talaga ninyo ma-reach out kayo ng employer, mas okay yung WhatsApp number ang ilalagay ninyo sa inyong resume na active talaga. Huwag kayong magpalit-palit ng WhatsApp number guys. So, pagkatapos ninyo mag-apply or mag-submit ng inyong resume ay, guys, tips lang ha, gandahan ninyo ang paglagay ng inyong work experience. Kasi once na masubmit nyo yan o maka-register kayo dyan sa helper place, ay masasubmit o mapapublish ang inyong resume. So maraming mga employers ang makakakita niyan. Kahit na hindi nga kayo minsan mag-apply sa kanilang descriptions, kung maganda naman ang resume na inyong isubmit, sila mismo ang mag-reach out sa inyo. Pero mas okay pa rin yung sabayan ninyo yung pag-apply. So, paano kayo makakakita ng employers? Diba, halimbawa, nakasubmit na kayo. So, titingnan na ninyo yung i-open na ninyo yung helper place apps ninyo or helper library. Tapos, makikita ninyo yung employers. Pindutin nyo yung, halimbawa, una kasi i-login ninyo yan. Tapos, ikaw yung, pindutin nyo yung helper dahil helper ka. Tapos, makikita mo na yung mga job descriptions or job offer ng mga employers doon. Karamihan kasi sa helper place or helper library, ang hinahanap talaga nila yung local, yung nagtatrabaho na nandito. Pero guys, wag kayong mag-alala. Yung mga nasa Pilipinas ay naghahanap pa rin yung mga employers dito na overseas. So, ang ilalagay, ang pindutin ninyo na application kung nasa Pilipinas kayo ay titingnan nyo yung job descriptions ng employer kung overseas ba or local. Pero guys, ako dati kasi nag-try ako nung nasa Pilipinas ako. Pinindot-pindot ko na lang yung apply dyan. Bahala kayo dyan. Basta hanggat maaari, meron talaga. Pindutin ko lang yan guys. Wala namang bayad yan pag magpindot ka ng mag-apply ka lang talaga. Meron pa rin talaga ang employers na magre-reach out sa inyo. Kasi minsan, kahit na ang description nila ay gusto nila yung nandito lang sa Hong Kong na aplikante, pero kung wala na rin silang makita at maganda naman ang iyong resume, karapat-dapat ka naman sa kanila, ay i-reach out or i-message ka pa rin ni employer sa iyong WhatsApp.
So kaya ang ibig kong sabihin, mas maganda talaga na ang WhatsApp na gamitin nyo ay active. Tapos mag-aano sila, mag-interview sila sa inyo. At yun guys, kung paswertihan pa rin ha, kasi maraming aplikante, marami na rin ang nakakaalam sa application na yan. Huwag kayong matakot kasi ang processing din, kasi direct hire ang tawag kasi niyan. Nakahanap kayo ng employers dito. May mga ano talaga, employers na maghahanap talaga ng agency. Halimbawa, natanggap ka na. Tapos maghahanap talaga sila ng agency dito sa Hong Kong. Tapos makipag-deal sila kung magkano ang bayad nila sa'yo, at saka kung okay na yung pinag-usapan nila na processing at nandyan ka sa Pilipinas, papapuntahin ka sa tie-up agency. So, ang employer dito nakahanap ng agency mismo sa Hong Kong, tapos yung agency dito ay meron silang tie-up agency dyan sa Pilipinas na lalapitan nila para mag-process. Kaya legit pa rin ang helper place or helper library. Pero hindi gaano kalakihan ang bayad sa pag-process. Kaya depende po yan. Dito sa guys, kapag mag-apply kayo sa Hong Kong, dapat financially ready talaga kayo, kasi yung mga employers dito medyo malaki-laki kasi ang bayaran. Iwan ko kasi, mayroon akong kaibigan na naka-apply helper place na nasa 15,000 din. Depende sa tie-up agency or sa agency na malapitan ni employer. So ganun po ang guys, ang pag-apply sa helper place at saka sa helper library. Paswertihan lang talaga. Kaya ang ibig kong sabihin, gandahan ninyo ang paglagay or pag-fill up ng inyong resume dyan sa helper place at saka helper library. Makikita nyo naman, may chat box din kasi ang helper place. At saka kung magustuhan nila ang iyong resume, magchat-chat sila sa'yo kung anong oras ka pwedeng interview, anong araw, kung kailan ka available. Tapos doon yan, i-reply ninyo guys, or di kaya kung may nag-message sa inyo dyan sa helper place na wala namang sinabi kung saan ma-contact, saan ka i-interview, ibigay or i-reply ninyo dyan na pwede kang kontakin sa iyong contact number or sa iyong WhatsApp number, para doon na sila mismo mag-continue ng communication ninyo, ikaw at saka si employer. Sa WhatsApp kayo, kasi ang communication dito sa Hong Kong is WhatsApp talaga. Sa mga wala pang WhatsApp, mag-install kayo, kasi hindi talaga kayo makakatanggap ng message, kasi minsan kasi gustong-gusto ng mga employer sa WhatsApp talagang communication. So, kahit na mag-message sila sa chat box dyan sa helper place or helper library, gusto pa rin nila na ang inyong communication ay ma-transfer or doon kayo mag-continue sa WhatsApp. So, sa lahat ng mga aplikante, good luck sa inyong lahat. Sana makahanap kayo ng employers na para talaga sa inyo. Okay, thank you for watching. Sana makatulong ang video ito. Bye!